Ito na mga boss, nabaklas na natin at na-check na natin yung sa thermostat at saka yung sa water pump mga boss. Ito, ayan, sobrang dami na ng gasket oil na nilagay nila. Ay, ito pala mga boss, ito, tama, ito, thermostat. Yung thermostat niya mga boss ay nag-stock up na. Dapat kasi yan is laging nakaklose yan at kapag ka-uminit, doon pa lang siya bubuka. Ayan mga boss, oh. So ibig sabihin mga boss, need natin ito i-replace. Tapos, ito naman sa pag-check niyan, ayan, sa pag-check niyan mga boss, gamitan natin ng hangin mga boss. Ito, may butas dyan sa ilalim, ayan, oh, may butas ilalim. Ayan mga boss, so dyan yung sa hanginan. Tapos kapag bumula yan mga boss, ibig sabihin singaw na yan, kaya madaling maubos yung ating coolant. So ganito yung pag-check mga boss, oh. Ayan mga boss, oh. So bumubula na siya mga boss. So ibig sabihin yan, need na natin itong i-replace mga boss. So need na natin ito i-replace. At saka itong ating thermostat mga boss. Kapag sa pag-check naman ito mga boss is, kumuha lang kayo ng mainit na tubig. Tapos lagay nyo dito para makita nyo yung gandahan yan bubukas mga boss. Tapos check nyo rin kung tatagos ba yung tubig para makita natin kung walang bara. Pero ito mga boss, replace na natin to dahil stock up na yung kanyang parang piston sa ilalim mga boss na nagko-control ng open at close para sa daluyan ng ating coolant. So replace na natin yan. At since ito may bula na dito sa itaas, so replace na rin natin. So ito yung rason mga boss bakit every 10 kilometers, 15 kilometers ay nag-overheat na yung motor niya. So hindi naman problema yung sa pagbi-bleed, kasi kung bleeding yung problema, ibig sabihin maraming hangin sa radiator, hindi siya na-bleed ng maayos gaya ng sa brake natin, ay magpupush siya ng overheat kaagad. So ilang meters lang yun, or 1 kilometer mag-overheat na, or 5 kilometers 3. Pero ito mga boss, abot siya ng 10 to 15 kilometers bago siya mag-overheat. At mahina na yung kanyang takbo, nasa 50 kph na lang. Pero kapag sinagad mo daw yung throttle, ay umabot naman siya ng 94 kph. Pero yun nga lang, sobrang taas na ng takbuhan nun. So hindi niya kayang kunin yung 100 kph in just 3 kilometers or 2 km. So ito mga boss, check na din natin itong sa panggilid niya. Baka pudpud na rin yung kanyang clutch shoe niya. So nagsiserve kasi yan as clutch lining kung sa mga manual na mga motor. So dito, since scooter ito, so clutch shoe yung tawag natin mga boss. Check natin yung mga springs at yung sa flyball. So kaka-replace lang nila ito ng flyball, pero baka hindi nila natingnan yung sa may clutch bill, yung clutch bill at saka yung clutch shoe. Ito naman mga boss yung sa kanyang panggilid, tiningnan din natin kasi mahirap daw tumakbo na sa 50 kph lang, at kapag naka full throttle na, sobrang layo, sobrang mataas muna na daan bago ma-reach yung 94 kph. So tiningnan natin, sira pala yung kanyang belt mga boss, oh. Ayan, tapos yung clutch bill, ayun, sira na yan mga boss, medyo malalim na yung kanyang kayod. At yung clutch shoe, ayan, medyo manipis na, at kailangan na talagang palitan mga boss. Yung sa pulley drive piece nya at mga bula, rampahan ng bula mga boss, ayan, okay pa naman. Tapos kakapalit lang nila nito, ayan, wala pa namang sira. So all goods pa ito, at saka yung ito, all goods pa. Ang problema nito is yung clutch bill, clutch shoe, tapos yung back plate okay naman, oh. So kinis pa naman, saka yung sa slide piece, slider. Tapos ito, need talaga natin ito ng assembly para isahan na lang. Tapos itong thermostat at saka yung ito, okay lang ito mga boss, hindi na ito papalitan, okay pa naman, hindi pa naman nasunog. Ayan, ito lang talaga. Tapos ito, tapos yung sa kanyang panggilid. So ito na mga boss, yung mga genuine part. Mahal pala talaga mga boss, kahit itong sa thermostat lang, 2,200 plus, or saan ba dito ang exactong price, basta 2,000 plus yan mga boss. Tapos nandito yung sa clutch shoe, ayan, oh, kitang kita naman talaga mga boss, sobrang kapal niyan, oh. Tapos ito na yung sa water pump na assembly, at sana wala nang ibang problema pa ito mga boss kapag naisalpak na natin. So ayan mga boss, yung luma. Tapos yung bill, niregroove niya na lang kasi machinist naman siya at walang available dito. So ayan mga boss, itis natin itong bago, genuine ito. So mga boss, oh, walang hangin, oh, hindi mo bumubulak mga boss. Ayan, oh, may butas. So walang bulak mga boss, oh. Ayan, oh. So ibig sabihin mga boss ay talagang okay na ito mga boss, confirm talaga na sira yun. Tapos ito mga boss, oh, tingnan nyo, ito yung luma, ayan, oh. Nakita nyo ba yan, ayan, oh, nakaangat na, stock up na yun mga boss. Ito tingnan nyo, oh, naka fully close yan mga boss. Kapag nilagyan nyo ito dito ng mainit na tubig, kusang bubukas yan mga boss, bubuka yan mga boss. So ganyan yung function ng thermostat. Ito mga boss, oh, tingnan nyo diferensya mga boss, oh. Ito yung luma, ito yung bago, original pa mga boss. Tingnan nyo mga boss, oh. So confirm talaga na sira na ito mga boss. Lagyan natin to dito ng oil mga boss bago natin ipasok.
para hindi masira yung ating o-ring. So ayan, oh, smooth na smooth lang kapag pinasok na. Dito rin mga boss, ayan, dito. Lagyan din natin ng oil. Diyan, ayan. So yan yung pinaka-importante mga boss. Ito mga boss, kinuha ko yung drain plug sa kanyang kulan sa ilalim kasi while nag-overheat ito mga boss ay sinalinan niya ng mineral water nature spring mga boss. So para makuha natin lahat ng tubig doon is kinuha ko ito mga boss. So ibalik na natin. So yan mga boss. Try natin papandarin ngayon mga boss. So naka side stand pala. So ayan mga boss, oh. Ito na mga boss. Papandarin na natin. Ano na eh. Hindi. So ang kulang niya mga boss is yung radiator cap na lang. So malakas na rin ang hatak mga boss. Madali na lang makuha yung 74 kph in short distance.